Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon, focus in one. Leche plan lang ang tinda. Bakit mas kumikita pa to kaysa sa maraming tinda? Eto, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit nalulugi yung negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo palang DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Bakit importante ang focus in one sa pagninegosyo? Kwento ko lang mga kanegosyo. Way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko, yung una ko negosyong nalugi, malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng Marketing Management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Nung nagsisimula ako magnegosyo ng sari-sari store, hindi ko pa alam yung mga focus in one na yan na importante sa pagninegosyo. Ang purpose ko lang talaga noon hindi naman kumita para din matuto sa pagninegosyo. Kaya nga ako nagsimula ng bata pa lang ako kasi alam ko along the way mga kanegosyo, malulugi ako. At isa na nga sa mali ko mga kanegosyo, yung wala akong focus in one. Sa sari-sari store mga kanegosyo, hindi totoo na ang sari-sari store magiging grocery store kapag lumaki. Ang sari-sari store kapag lumaki, sari-sari store pa rin po yan. Magkaiba ng business model ang sari-sari store at grocery store mga kanegosyo. Sa sari-sari store mga kanegosyo, hindi sa'yo yung produkto, hindi ikaw may-ari ng product, hindi ikaw may-ari ng brand, reseller ka lang habang buhay sa sari-sari store. Yes, kumita ako at sa loob ng 6 na taon kung pagsasari-sari store mga kanegosyo, ang dami ko din natutunan. Yes, kumita ako dyan at hindi mapapalaki ang sari-sari store. May mga negosyo talaga na hindi natin ma-scale up sa level 2. Hindi natin ma-applyan yan ng franchising, distribution, manpower, software, licensing, platform, business model. Bakit? Kasi una, hindi naman sa'yo yung produkto. Pangalawa, mga kanegosyo, sobrang dali magbukas ng sari-sari store. Sobrang dali. Makita ka lang nilang kumikita ngayon, bukas may katabi ka ng sari-sari store. Focus in one, tulad na lang ng ginagawa ni Kuya na nagtitinda ng leche plan mga kanegosyo. Una, nasa community siya ng merong pera, nasa ibang bansa siya. Naka-focus in one lang siya. Araw-araw leche plan lang yung tinda niya. Kung hindi man araw-araw MWF, open siya. Saturday open siya, Sunday close siya. Pwede yon mga kanegosyo. Pero leche plan pa rin. May nakita ba kayong shawarma niyang tinda? Nagdagdag ba siya ng tinapay? Nagdagdag ba siya ng milk tea? Focus in one lang. Leche plan lang ang tinda mga kanegosyo. Mas kumikita pa yan sa kumpara sa sobrang dami mong tinda. Ano advantage kapag naka-focus in one ka mga kanegosyo? Una mga kanegosyo, hindi ka hirap ma-identify ng customer mo. Kung ano ba talaga yung binibenta mo, ano yung tinitinda mo. Hindi ka hirap ma-identify ng customer mo. At yung mga marketing materials mo, na mga tarpaulin mo, lahat tungkol lang sa leche plan. Lahat ng post mo tungkol sa social media, lahat patungkol sa leche plan. Focus pa rin. So magkakaroon ka na ng identity na once na makaisip yung customer mo na gustong kumain ng leche plan, kahit once a week lang, sobrang importante yung repeat customer. Kahit isang beses lang sila hindi man tayo araw-araw kumakain ng leche plan. Pero every time na gusto nilang kumain ng leche plan, ikaw yung maiisip nila. Kasi meron ka ng identity. At lahat ng marketing mo patungkol lang sa leche plan. Nakapokus ka kasi. Pangatlo, lahat ng inventory mo patungkol lang sa leche plan. At hindi ka mahirapan panghuli. Hindi ka mahirapan ma-monitor yung cash flow mo mga kanegosyo. Dahil nakapokus ka lang sa isa. Hindi ka hirap sa inventory, hindi ka hirap sa pampapasahod sa tao mo. Kasi isa lang naman yan eh. Malugi ka ngayon, kumita ka ngayon, focus pa rin kinabukasan, isa pa rin yung tinitinda mo. Ang mahirap sa mga negosyante ngayon na baguhan, na nagsisimula magnegosyo, once na makaranas ng pagkalugi, 1 buwan, 2 buwan, 1 linggo, 2 linggo, nag-iisip na yan kung anong idadagdag nila mga kanegosyo, which is mali. Bakit?
dahil ma-out of focus ka mga kanegosyo. At sa mga negosyanteng kumikita naman, isa sa mga sakit or isa sa mga sumpa kapag kumikita yung negosyo mo, dahil marami kang pera, nag-iisip ka naman ngayon kung anong idadagdag na produkto. Kasi ang isip mo, kapag nagdagdag ka ng product, dadami lalo yung benta at lalaki lalo yung kita mo. Mali. Kapag nagdagdag ka ng produkto, ma-out of focus ka, hindi ka na ma-identify ng customer mo na leche plan lang yung tinda mo. Yung leche plan mong kumikita, although kikita pa rin siya, pero mababawasan ng benta. Tas pag binonitor mo yung benta mo sa isang buwan, makikita mo even na lang. Kasi yung kumikitang negosyo mo, napupunta doon sa nalulugi mo negosyo dahil nagdagdag ka ng panibagong produkto. Kaya kung nagsisimula ka pa lang, focus in one mula simula hanggang dulo, hanggang ma-scale up mo yan sa level 2 business model, hanggang ma-applyan mo ng franchising yan, distribution, manpower, software, licensing, platform, isa lang sa mga yon. Pangalawa, hanapin ang community ng mayaman. Pangatlo, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na sa trabaho natin to bilang negosyante. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to, comment ka lang, sabihin mo Leche Plan. Bilang negosyante sa mga dumadanas ng pagsubok, struggle sa pagninegosyo, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Peace.